Coach Team Cone, bakit nga ba nagalit sa Converge Fiverxers? Ano nga ba yung naging problema ng Barangay Ginebra na naging dahilan ng kanilang pagkatalo kontra Converge Fiverxers? Kagabi, naging intense yung bakbakan ng Barangay Ginebra at Converge Fiverxers. Palitan lang ng lead at sa dulo lang nagkaalaman. Pero ano nga ba yung naging problema ng Barangay Ginebra? Kung titignan mong mabuti, very obvious yung kanilang naging problema, which is yung kanilang kakulangan sa front court position. Dinominahan ng Converge ang painted area kung saan mayroon silang nakuwang 57 rebounds kumpara sa Barangay Ginebra na 39 lang. Diyan pa lang, makikita mo na yung kaibahan ng dalawang kupunan. Nakapagtala rin ng 58 points in the paint ang Converge, samantalang ang Barangay Ginebra na may 32 points in the paint lang. Grabe, napakalayo ng diferensya at yung dahilan niyan ay mayroong twin tower ang Converge Fiverxers na si Justin Baltasar at Justin Arana. Yang dalawang yan yung dahilan kung bakit napakaraming rebound at points in the paint ng Converge Fiverxers. Napakaganda din ng kanilang naging depensa kay Japet Aguilar na nakapagtala lang ng 7 points. Si Japet pa naman yung leading scorer ng Barangay Ginebra. Kaya't nung nadepensa nito ni Balti at Arana ay wala nang nagawa ang Ginebra. Mabuti na lang ay nag-init si Stephen Holt, kung hindi ay malamang natambakan na ang Ginebra. Para sa akin mga chong, isang malaking eye-opener para sa Barangay Ginebra na kailangan na talaga nilang maghanap ng big man na makakatulong kay Japet sa loob ng painted area. Nakita nyo naman yung nangyari sa naging laban nila kontra Converge kung saan walang nagawa si Japet sa batang twin tower ng Converge na si Justin Arana at Baltasar. Sinabayan pa ng napakainit na performance ng super rookie ngayong season na si Juan Gomez de Liaño. Grabe nga yung bata na ito at napakataas talaga ng potensyal. Pero possible nga na mas nalimit sana ng Ginebra itong si Juan Gomez de Liaño kung binigyan ni Coach Team Cone ng pagkakataon si Sunny Steele. Isa pa yan sa naging problema ng Ginebra. Hindi nga nagamit ni Coach Team Cone ang kanyang rookie. Alam naman natin yung laro nitong si Sunny Steele. Napakasipag at meron din itong depensa. Sa haba ng wingspan nitong si Sunny Steele ay may chance sana na mas malimit nila si Juan Gomez de Liaño. Ang kaso nga lang, hindi siya nagamit ni Coach Team Cone. Pero bukod sa mga naging problema ng Barangay Ginebra, isa sa silver lining ng kanilang pagkatalo ay yung kanilang outside shooting. Outside shots yung dahilan kung bakit hindi sila tuluyang natambakan ng Converge Fiverxers. Lalong-lalo na etong si Stephen Holt. Sana lang talaga ay may pagpatuloy yan ni Holt sa mga upcoming games ng Barangay Ginebra, lalong-lalo na kapag pumasok sila ng PBA Playoffs. Sa ngayon, 2 wins at 4 losses na ang Barangay Ginebra. Hindi magandang sign yan para sa kupunan ni Coach Team Cone dahil gaya ng paulit-ulit nating sinasabi sa mga nakalipas nating video, top 4 teams ang makakakuha ng twice to beat advantage. At sa sitwasyon ngayon ng kupunan ni Coach Team ay alanganin na silang makapasok dyan. At speaking of Coach Team Cone, bakit nga ba nagalit si Coach Team pagtapos ng laro kontra Converge Fiverxers? Napaka-intense nga ng bakbakan ng Ginebra at Converge hanggang sa matapos ang laro kung saan nagalit si Coach Team sa coaching staff ng Converge nang dahil yan sa pumuntos pa si Juan Gomez de Liaño sa dying seconds ng 4th quarter. At hindi nga yun nagustuhan ni Coach Team Cone. Kilala natin si Coach Team. Ayaw na ayaw niya yung very obvious ng panalo pero pupuntos pa
Very vocal dyan si Coach Tim sa kanyang buong karir. Dahil para kay Coach Tim ay isa yang disrespect sa kanya at sa Barangay Ginebra. Kaya naman, nakasagutan pa nito si Delta Pineda bago pumasok ng dugout. Para sa akin mga chong, ay naintindihan ko rin kung bakit yun ginawa ng Converge 5Rxers nang dahil sa quotient system. Nagsorry naman na si Coach Delta Pineda at sinabing kaya nila yung ginawa dahil sa quotient. Pero para sa akin mga chong, ay hindi naman na dumipensa ang Ginebra dahil yon yung kanyang signal sa kanyang mga players. Pero yung ginawa ng Converge ay noong hindi na dumipensa ang Barangay Ginebra ay sumenyas pa yung coaching staff ng Converge na pumuntos pa. Kahit ilang segundo na lang yung natitira. At actually, hindi naman si Coach Delta Pineda yung sumenyas niyan, kundi yung dating head coach ng Converge. Kaya para sa akin mga chong, naiintindihan ko yung dalawang panig. Para sa Converge, kailangan nilang pumuntos para sa quotient system. Pero para kay Coach Tim Cone, ay isa na yang gentleman's agreement, lalo na't sinenyasan niya na yung kanyang mga players na wag nang dumipensa. Pero at the end of the day, parehong tama si Coach Tim at Delta Pineda. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na nagalit si Coach Tim Cone na pumuntos pa ang Converge. Ano rin yung masasabi nyo sa mga naging problema ng Ginebra kaya sila natalo sa Converge? I-comment mo lang dyan sa ibaba.